Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan mag-update tayo ngayong Sabado ng hapon na mga loads no. Sorry, medyo hinapon na tayo pero malupit ang mga news natin ngayon, mainit-init to mga loads no, matindi. Sabi nga nila yung iba hindi nababalita sa mainstream media mga idol no. So kung gusto niyo ng ganitong content mga loads, everyday news update, crypto news, trending news, tsaka global news, subscribe na kayo sa ating channel, click nyo notification bell, comment, and like the video. Napakalaking tulong yan, mga idol, sa aming mga maliliit na content creators. So, saludo agad sa mga gagawa niyan. Libre lang po yan, mga idol, no? So, start na tayo, mga lods. Meron mga malupit na nangyari ngayong araw na to, mga idol, So, umpisahan na muna natin sa ating global news, no? So dito mga idol, kung makikita nyo, sandali lang, iyan na lang dito, ayan. So may nambabangga mga lods, no? China's maritime aggression is the single biggest threat to peace, stability, and free navigations in the Indo-Pacific. Through the illegal nine-dash line, artificial islands, fortresses, and relentless gray zone coercion, Beijing is rewriting the rules of the sea by force, no? So, kung papansinin niyo mga idol, alam niyo naman 'yan, yung mga Coast Guard ng China nagiging marahas sila pagdating diyan sa loob ng sinasabi nilang 9-9 nila, talagang nambabanggayan mga idol, no? So, ito yung Coast Guard nila. Ayan, kita niyo talagang nambabangga. Ito din, hindi ko alam kung Pilipinas 'to mga idol hindi ko alam Pero ito, yung Tresa Magbanwa, mga lodi, sa atin 'yan, 'di ba? Oh, Teresa pala, ayan Oh. Tapos mga idol, yung China, naglabas sila ng ayan, ngayon lang 'to, August 14, naglabas sila ng comment, mga idol. Sabi nila rito ng China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson si Mao Ning says China will never allow Japan to become the Israel of Asia's and terrorize the region. So parang sinasabi nila rito mga idol na parang Japan ata ang pinagbibintangan nila na magiging Israel, no? Kumbaga sa Middle East, ang katumbas niya Israel, 'di ba? Alam niyo naman sa Israel mga idol o yung dun sa Middle East, 'di ba? Parang nag-iisa yung Israel dun na parang kinakalaban ng lahat, 'di ba? So dito sinabi niya, China will never allow Japan to become the Israel of Asia's and terrorize the region. Sila pa yung may gana. Kaya nga sabi rito, the audacity of the deceitful Chinese spokesperson to lie in front of the entire world. Kasi kung parang sinasabi nila na China ay Japan yung magulo dun, mga lods. Pero kung tutuusin, 'di ba dapat sila 'yun? 'Di ba kasi nga yung mga nangyayari nga dito, ayan yung mga ini-example diyan, no? Everyone knows who's terrorizing Asia. Ayun yung sinabi dito, 'di ba? So, grabe. Mainit ngayon yung China, mga lods, no? Nagkakaroon ng sigalot. Ito nga, kita nyo to, mga idol, Bago lang to. Japan is significantly rebuilding military power, shifting from its post World War II pacifist stance to counter China's aggression. Japan's rise as a military power and security partner is one of the best things to happen in the Indo-Pacific. Siguro dahil dito kaya nasabi 'yun ng China, no? Dahil nagsagawa ng military sila, no? Parang military formation or something sa kanilang mga posisyon doon, katulad nung dati, no, sa World War II. So dito ata nasabi ng China, parang naalog yung China mga idol Uy, mukhang malupit yung mga military nila doon ship nila doon Oh, 'di ba? So parang doon na yan. Doon na yung China. So kaya sila nakapagbitaw ng ganyan. Kita nyo yung flag ng Japan, kapag may ganun-ganun yun, ibig sabihin war 'Di ba? Parang gano'n. Kasi sa atin kapag nasa taas yung pula, ayun yun, war. Sa Japan naman, bilog lang, tas white. Pero kapag na yung may sunshine, parang gano'n, medyo na yun, delicates. Delicates yun, mga lods, no? So, ito na.
Sabi dito mga idol, no? Tapos yung China mga lodi, gumawa ito nagiging issue ngayon to sa US. Hindi lang yung mga illegal aliens doon, mga lods, no? Kasi yung China nakakalapit na sa White House. Sabi rito mga idol, a senior Chinese Communist Party o yung CCP intelligence official is the new owner of a historic building overlooking the White House complex. A Daily Caller News Foundation investigation discovered. So, na-discover nila na yung isang senior Chinese Communist Party officer, mga idol, malapit yung bahay sa White House. Located approximately 650 feet northeast of the White House ground. The 100-year-old security building on 15th Street was purchased on July 21, 2026 for $8.4 million by the Philip Q and Family Foundations. Feeling shows the building's new owner, Philip Q, has held numerous positions within Chinese intelligence and state security arms. According to the university records and the DCNF translation of Chinese government announcement. O ayan, nakita nyo mga lodi, di ba? Parang lumalapit na. Yung, parang nisip nila dito, spy yun mga ganun, mga lods. No? Kaya nga sabi nga dito ni Gordon Chang, sabi niya rito, no American may buy property near China's leadership compound in Beijing. Kasi bawal yun. Hindi ka makakabili ng lupa malapit dun sa China's leadership compound sa Beijing. Magbabawalan ka ng government ng China magkaroon ng doon ng bahay, 'di ba? O ng pag-aari. So, why do we allow a CCP intelligence official so close the White House? Why do we allow CCP agents in our country in the first place? Tama 'yan. So, kumbaga naaalarma na yung iba, mga lods. No, dapat hindi pumapayag na ganun. Bakit may ganun? 'Di ba? Ikaw ba papayagan ka ba ng Chinese na magkaroon ka ng authority mo doon o yung pag-aari mo na lupa malapit doon mismo sa bahay ng Chinese leadership, 'di ba? Sa Beijing, Chinese leader, 'di ba? Syempre hindi. Mayari ka doon, mga idol. Pero sa US meron na. Nako, patay tayo diyan. Speaking, no? Alam nyo kasi parang minamalit ng US yung China Mas gusto ng US ngayon yung gusto yung sa Strait of Hormuz mga idol Hindi pinapansin yung mga nangyayari sa China. President Trump says he will be declaring the Strait of Hormuz a territory of the United States pretty soon. Kahit pakinggan nyo rito, sinabi niya yan. Palakpakan yung mga sundalo. The Hormuz Strait a territory of the United States. Ganun lang ba kadali yun? Di ba? Yun ang doon, mga lods. Kung hindi ganun kadali yun, pero magagawa ni Trump, napakalakas talaga niya. Ganun yan, mga idol, no? Why don't you declare whole universe belongs to US? Close the chapter once and for all. Ayan So, grabe si Daddy. Speaking of White House, speaking of Trump, eto na, update tayo sa crypto, mga idol. No, ito na yung mangyayaring meeting. Nako, ito na yung mga imbitado. Sabi na nga ba, kasama ang Ripple. Mga lods, no? Ripple officially set to join White House crypto meeting on Wednesday. President Trump also expected. So kasama si Trump na sa meeting na yon. Ripple is among the crypto industry players expected inside the White House on Wednesday. The expected lineup includes Ripple, Coinbase, no, si Brian Armstrong, A16Z, Chainlink, Kalshi, and Paradigm Digital Chamber. So ayan, President Trump, si POTUS himself, SecGov Chair Sec Paul Atkins, no, kilala niyo na yan, ating chairman Paul Atkins, at ang CFTC chairman na si Chairman Mike Selig, no, are also expected to take part. Although reporting notes the final attendance could still change. Baka meron pa mga imbitang iba o kaya may mga importanteng tao na iba pa sa mga community ng crypto na umaten or meron din namang mga hindi umaten. Parang ganun. White House Wednesday, Ripple, President Trump, more updates to come. So ayan mga lods grabe to.
mga idol. Alam niyo naman na importante ang meeting na yan. Kasi after ng meeting na yan, saka maglalabas ng rules ang SEC at ang CFTC. Ayan, no? Si Paul Atkins tsaka si Mike Selig, mga loads. No? Ayan yung mga importanteng meeting na hindi dapat baliwalain dahil makaka-apekto yan sa market, mga idol. No? Grabe yan, mga lodi. Naku, kabang-abang yan sa Wednesday. Ano yan, 20 yun, di ba? O 19? 19 mga idol, no? Tas and then next day meeting na ng SEC, maglalabas na sila ng mga rules. O mag-aano sila, magpe-present. Ganun yun. Hindi ko alam kung mag-aabas na agad sila o magpe-present pa lang. Pero syempre, mauna pa rin yung meeting ni Daddy, no? Para alam nila, no? Speaking mga lodi ng Trump family, etong World Liberty Fi, mga idol, nagkaroon na rin ng conditional approval, no? OCC approves WL-FI National Trust Bank for stablecoin issuance. The OCC granted the preliminary conditional approval for World Liberty Trust Company National Association to operate as a national trust bank. It can issue and redeem the USD $1 backed stablecoin, provide digital asset custody in a fiduciary capacity, and handled related services, taking over the USD1 reserves from BitGo. Pero ang pinaka-main dito, na-aprobahan sila na maging trust bank. Pero conditional lang din. Parang sa Ripple, mga idol, ganun yun. No? So hindi pa siya fully approved. No? Pero malaking bagay na yun. Kumbaga step 1 yun eh. Parang ganun mga loads. And then sa susunod na niyan, naabangan nila yung kung full approval na yung mangyayari. Diba? Yun. Tapos dito mga idol, naku, punta tayo sa Bitcoin. No? Ito yung Apple mga idol, medyo good news to kasi maski si ZZ pinost to o pinuri yung Apple pagdating dito sa balita na to. Yung 4 trillion Apple has lifted iOS restriction banning in-app Bitcoin crypto payments. Kumbaga, yung restriction ng Apple app mga idol pagdating sa crypto, medyo tinanggal nila para makapasok yung Bitcoin at yung ibang crypto sa Apple app. No, kumbaga lumuwag mga idol para makaano sila, makakilos, no? Yung makapasok yung crypto sa Apple application. Pero ano to, don't get me wrong mga idol, no? Hindi lahat binan, hindi lahat inopen. Meron pa ring mga restriction pero binawasan lang ng higpit para makapasok yung Bitcoin at yung iba pang tawag dito mga crypto na pwedeng ipasok diyan, mga idol. Ganun yung nangyari, okay? So good news 'yan pagdating sa ating crypto. Tapos ito naman mga lodi, nako ito na. Ito na yung aasa tayo kung totoong mangyayari to. Dahil sa history mga idol, Bitcoin's long-term holder are copulating again. Ano ibig sabihin nun? And every time it mark a bottom. Kumbaga, once na nangyari yun, andun na tayo sa bottom, ibig sabihin nun. This indicator tracks the percent of long-term holders sitting in profit. No, below 65%. Bear market bottoms start to form. Every single time it hit this level, it was a copulation bottom in 2015, 19, 20, and where it is now, right back in that same zone, when the diehards give up, the selling runs out. Ano ibig sabihin nun mga idol? Yung mga malulupit mag-hold, yung mga talagang sobrang tagal kumapit sa kanilang coins, yung mga holders, kapag yung mga holders talagang napilitan na magbenta, ayun na yung parang ini-indicate na bottom na yun. Kasi yung mga isipin mo, ang tagal mong hinold, ang tagal mong pinigilang magbenta, yung talagang mga diehard na nga tawag sa kanila 'di ba? Pag yung mga diehard talaga na holders napilitan na magbenta, ibig sabihin nun talagang nasa bottom na tayo. Ayun na yung sinasabi diyan. So ngayon din yun, mga idol, no, nandun na raw tayo sa exact same zone na yun, mga lodi, no? So, parang ano to, bullish na sinasabi na parang nandito na tayo sa bottom, mga idol. Syempre, alam niyo naman ang mga inaabangan ng lahat ng traders at ng retailers, investor. Kung kaya mo lang hulaan ng bottom tsaka top, di panalo ka na. Di ba? So, dito, tumataas yung percent na nandito tayo ngayon sa bottom. Parang ganun yung sinasabi dyan. Kaya nga dito, ito rin sa mga indicator na to, pagdating dito, this pattern has never been wrong in Bitcoin history. Imagine that and it just triggered again.
2020, 2014, eto na yan, 80%. 2026, ano daw yung magiging all-time high natin? Every cycle, same pattern, same result. The top arrive exactly on schedule. No? Now, the same pattern is pointing to the next major Bitcoin bottom. And it's coming in 2026. Kailan yun? Ano kayang buwan yun, mga idol? Malamang September. The moment I make my first buy, you'll see it the first. Ayan mga lods. So, ito yung sinasabi nila. No, ang tanong, anong buwan, mga idol? Kasi dito, ang nakikita natin sa 2026, no? Ayan, no? So, 2026 yan, mga idol, oh. Kita nyo, saan baba niyan? Dito siya, banda sa gitna, oh. No, October. Sa October, pwede tayong bumaba, mga lods, no? And then, saka tayo, magkakaroon ng uptrend, no? Parang gano'n. Check natin, tsempohan natin yung ano niya. Yung down niya, check natin. Kasi ito, December 1 eh. Yung pinaka-bottom dito, mga idol, December 1, 2022. Kita nyo? So, dito naman, 2025, ito yung top, all-time high. Okay? So, ang bottom natin, October 1. Di ba? Parang September. Katapusan ng September. Mga idol, dun daw ang ating bottom. And then, October, lilipad na tayo. Mga loads, ganoon yung parang sinasabi dyan. Di ba? So, ayan, nakita nyo naman mga idol. So, sana maganda yung ano natin, Pasko ngayong 2026. Mga lods, sana medyo mag-uptrend tayo. Ito naman, ito pakita ko sa inyo to mga, medyo kakaiba yung nangyari sa trade ko mga idol. Inabot pero hindi inabot. Pwede pala yun. Inabot pero hindi inabot mga lods. Kasi bumagsak tayo, nag-drop tayo kaninang madaling araw eh. When XRP volumes are super low, manipulators can tank the market quite easily with just $2.8 million. That's not losing $2.8 million. That's just a cost of about $50,000 to try and cause a cascading sell-off and close-off longs. Kumbaga, tatamaan mo yung mga longs dyan. Once na, mabilis lang kasi yan mga idol Yung manipulation na yan Parang, babagsak lang siya ng isang week lang na ganun point, tas balik na. So kung nandun ka nakaposition, pag inabot ka, durog ka. That's the game, my friend, sabi dito. This is not a full market dump. Just very clever manipulation. Sa inyo sabi rito. Don't believe a volume of 60 month pala or day when it reaches 2 to 3 million a day. That's when you should see real price XRP. Kaya nga, eto mga lods, pakita ko sa inyo. Ito yung trade pa rin natin. Na hindi ko na siya masyadong tinitignan mga idol So hindi ko na siya nakikita masyado, hinahayaan ko na lang. So kanina pagkatingin ko, mga idol, ang position natin is nasa 0.9986. Dito tayo naka-position, kita niyo yan. At ang liquidation natin is 9840, 0.9840. Pero kung titignan niyo mga lodi, lalapitan natin, inabot siya Kita niyo yan? Inabot siya mga lods. Ayun pero sa sobrang bilis mga lodi. Siguro sa sobrang bilis, hindi ako na-liquidate. Mga lodi, kita nyo, ang lupit, di ba? Sa 1 minute natin para medyo malapit. Naka 5 minutes kasi tayo. Ayan, kita nyo. Sobrang bilis, mga idol, ng pag-drop niya dyan. Siguro kapag ka-drop niya ng ganyan dyan, biglang umangat, hindi na record. Hindi ako sure mga lods Pero kita nyo, inaabot ako. Di ba? Saan siya umabot? 0.9836. Ako hanggang 9840. So talagang abot na abot siya pero hindi nag-trigger yung liquidation ko. Kaya pagkagising ko, may trade pa rin ako. Actually may na ako dito nakaset na yung nakaset na yung susunod kong trade sana banda dito na yan. Kaya lang hindi naabot. Ito yun yung $52 ko. Pagkatulog ko niyan, nisip ko, sige, lagay ako dito ng limit ko. Nag-order buy ako dito banda. Kaya akala ko kanina pagkagising ko, ayun na yung kakagat. Kaya lang hindi, pagtingin ko buhay pa yung order limit ko. Tinanggal ko na. Kasi umangat Kakaiba yung nangyari na to, mga lodi. Kita nyo, inaabot ako pero hindi ako inaabot Paborito ata ako ni BitGet Ayan Sa pool na sa pool.
pero hindi nag-trigger. Siguro sa dami ng na-liquidate, mga lods, nahuli na ma-record yung sa akin. Gano'n yung nangyari. Mga lods, grabe, di ba? So, ang tindi nun, mga idol. Mga idol, so, ayun, no? Ayun yung news natin ngayon na araw, mga idol, ha? So, sana na-enjoy nyo, no? Siyempre, yung update natin sa meeting at natutuwa tayo dahil actually, hindi ko alam kung matutuwa ako kasama yung Ripple. Pero siyempre, happy tayo dyan kasi makaka-meeting nila Brad Garlinghouse si Trump at malaking bagay yun. Maraming kampanya ang gustong magawa yun pero sila, ni-invite sila. So, napakalupit niyan, mga lods, no? Siyempre, yung news natin dito sa ating global news, geopolitical news natin, no? At yung mga prediction na pwedeng mangyari sa ating market, okay? So ayan, kita-kits tayo. Sana enjoy nyo mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, comment kayo mga idol. Check nyo yung link dyan sa baba ng description. Magandang araw, happy weekends mga idol. At What's up, what's up? okay.